Naku po mga kababayan, viral po ito. Ito po yung sasabog sa inyong umaga na balita. Viral na viral ang away ni Anjo Iliana at ni Manang Claire. At dinamay pa si Raffy Tulfo. Ito po yung title. Sagutan ni Anjo Iliana. Sinagot na ni Auntie Claire. Raffy Tulfo, damay na. Halaka mga kababayan. At dito po, sabi kasi ni Anjo Iliana, kaya binanatan ni Auntie Claire na tila si Anjo Iliana minaliit din ni Auntie Claire. Kasi sabi ni Anjo Iliana dito, panay ang ngiwi po ng bibig nyo, Mr. Pangulo. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Halaka mga kababayan. Baka naman, Mr. Pangulo, kayo ay magpa-follicle drug test. Halaka, mga kababayan. Kaya pala sinagot ni Manang Claire ito. At tila minaliit. Itong si Anjo Iliana. Ito po, mga kababayan. At after po ng sagutan nila, ipapakita natin yung sinabi ni Manang Claire. So, si Anjo Iliana muna ang ipapakita natin. Ito po, mga kababayan. Nako, viral na viral po ito. Talagang pati si Raffy Tulfo, damay-damay. Nako po, bakbakan na talaga ito mga kababayan. Kasi nga po nako, napakaraming nangyayari sa ating bansa. Yung Cebu, parang bahang gunaw. At ipinakita ang pagnanakaw ng mga korap. Kahit anong pagtatago nila, hindi mawawala ang issue ng flood control na talagang kinamkam ng mga magnanakaw. So ngayon mga kababayan, Anjo Iliana muna tayo. Naku po, magugulat kayo dito. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. At syempre, good afternoon sa kay Auntie Claire Castro. Yan ang presidential spokesperson yata ng Malacanang. Yan. Madam Claire, naalala niyo po ako, Anjo Iliana, kayo po yung nagtanggol sa akin. Doon sa mga bintang ni Raffy Tulfo tungkol sa eskwelahan ko dati. Naalala niyo yun, di ba? Hinimay-himay nyo at pinalabas nyo na itong si Raffy Tulfo ay talagang ginamit. Sinira ang pangalan ko, sinira yung eskwelahan. Marami kaming pinag-aaral na libre, walang tuition. At yan po, at si Raffy Tulfo na hinimay nyo at lumalabas. Bakit ginawa nila to? Nagpapaaral nga si Anjo ng libre. Tapos ibabalik yung tuition, wala nga tuition. Yun po. At maraming salamat. Panoorin nyo lang po si Auntie Claire Castro, si Raffy Tulfo, tungkol sa eskwelahan ko. Para makita nyo kung anong ginawa sa akin ni Raffy Tulfo. At balang araw po ay marami po nag-a-advise sa akin na kasuhan ko to ng cyber libel itong si Raffy Tulfo dahil paninirang puri ang ginawa sa akin. Nako. Pero Auntie Claire, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay sabi niya walang karapatan. Nako. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test. So yan mga kababayan, sinabihan po ni Auntie Claire itong si Anjo Iliana na hindi ka papansinin ng Pangulo. Sino ka ba? So yan po ang sabi ni Auntie Claire. So ito yung video mga kababayan, babalikan natin si Anjo Iliana mamaya. Ito po para malaman nyo lang po ang kaganapan. So ito po, naku po, nakakagulat na revelasyon po ito. Talagang bakbakan po sa politika ito at batuhan po ng mga putik. Sino kaya ang paniniwalaan ng taong bayan? Anjo Iliana, Auntie Claire? Naku, eto na po. Magugulat talaga kayo. Iliana. Anjo Iliana. Who are you? Hala. Sino ka? Hala ka. To demand for that. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Hala ka. Diba? Hindi tayo sa nang pamaliit Nako. Pero ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara. Ngayon pa lang.
Nangangamoy DDS ka, Anjo. Nako, DDS Wala na. kang kredibilidad. Nako po. Diba? Wala kang kredibilidad. Wala ka na prove na anuman. So yan mga kababayan, pag DDS, walang kredibilidad. Nako po, binakbakan si Anjo Iliana. So ngayon po, balikan natin si Anjo Iliana. Ano naman ang sasabihin niya? Nako po, talagang bakbakan po ito mga kababayan. Matindi, matindi. Ito po mga kababayan, pakita natin. Talagang mainit po ito. Talagang sino kaya ang matitira? Ang matibay o yung mahina? Nako po mga kababayan, ito po. Si Presidente PBBM at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, ay it is the right of every Filipino to be heard. Diyan sa gobyerno, it is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi pa ako nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin niyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay presidente. Ayan mga kababayan, sa personal po na opinion ko bilang Pilipino, para matapos na yung issue ng mga ganyan, yung mga bangag-bangag na bintang kay Pangulong BBM, magpa-hair follicle test na para wala nang masabi, para mawala na yung agam-agam ng mga tao, para to ma-prove na wala talaga mga kababayan na hindi siya gumagamit, para i-prove na lang, 'di ba, para mawala na yung kwento, 'di ba mga kababayan? Kayo po ang tatanungin natin, sino pumapanig kay Anjo Iliana bilang Pilipino? Mag-comment po kayo bilang isang Pilipino para mawala na yung chismis, yung bintang kay Pangulo. Para mawala na lang, 'di ba? Para patunayan na hindi siya tinatawag na bangag, 'di ba mga kababayan? Bilang isang Pilipino, sinabi ni Manang Claire, who are you? Sino ka to demand for that? Sabi ni Manang Claire, DDS ka kasi. Wala kang credibility. Wala kang narating. Gusto mong paupuin si VP Sara. Yun ang sabi mga kababayan. Di natin sinasabi. Kasi may video naman. Naku po mga kababayan. Tuloy natin. Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito Kahit VP Sara ako, pinagtatanggol ko. Ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating Presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin niyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay presidente. Pinagtatanggol ko nga si presidente dito Kahit VP Sara ako, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos dito kasi po nakakairita na sa tenga, nakakahiya na sa ibang bansa. Alam niyo mga kababayan, may point naman si Anjo Iliana to prove na wala talaga para matapos na yung issue na ito. 'Di ba galing po ito kay Pangulong Duterte, kaya nandun sa dahig ngayon. Kasama yan sa mga dahilan kaya pinush nila na makulong si Tatay Digong dahil sa mga ganyan. So ngayon sabi ni Anjo Iliana, may malasakit pa kay PBBM na sige na, magpa-follicle drug test na para matapos na. Yun yung point niya mga kababayan, para matapos na, para mawala na yung isyong ito. Na meron silang notion or hinala na baka nagagamit ang presidente natin. With that hair follicle test, that will disprove every accusation, every hinala na gumagamit ang atin na presidente. Ayun nga yung point niya mga kababayan. Wala naman sigurong masama
na itong point ni Anjo Iliana. Para mawala na po, 'di ba? Kayo ho ba mga kababayan, para mawala na yung kwento na chismis na ito. Sabihin nating hindi totoo, 'di ba? O magpaano na para matapos na. Halimbawa, binintangan ka, ikaw. Ikaw yung nagraragbi ka. Kahit hindi naman nakita na gumagamit, magpa-check up ka. Kung malaman na gumagamit ng rugby ito, na naging addict ng rugby, yung medical certificate, eto, nagpunta ako sa doktor, wala naman. O di at least mawawala na yung issue. Halimbawa ikaw, ito gumagamit ka, may medical certificate ka, halimbawa sa trabaho, mag-a-apply ako para makita na hindi ka gumagamit, may medical certificate ka. So, ito na po mga kababayan. Tuloy natin. Ano naman po masama doon na Madam Claire Castro? Yung suggestion ko po ay tulong nga para sa gobyerno nyo. Kasi, di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Yan po yung aking tulong. Yun. That is my suggestion. Yun po yung aking tulong sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo ako bilang ordinaryong mamamayan na nakikiramdam sa mga nasa baba. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, di maganda. So yan mga kababayan, yan yung demand ni Anjo Iliana. So, ulitin natin itong sinabi ni Manang Claire. Nako, bakbakan talaga ito mga kababayan. Anjo Iliana, who are you? Yun. Who are you? Sino ka? Ayun. Ako. To demand for that. Ayun. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Nako po. Diba? Hindi tayo sa nang mamaliit Minaliit niya si Anjo Pero, Iliana. Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara. Nako, mga kababayan. Ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Nako. Wala kang kredibilidad. Ayun, DDS, walang kredibilidad. Diba? Nako po. Wala kang kredibilidad. Wala ka na prove na anuman. So, ibig sabihin, pag DDS, walang kredibilidad. Anjo Iliana, ganon. who are you? Nako po. Sino ka? To demand for that. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Diba? Hindi tayo sa nang mamaliit Pero, ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara. Ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. So yan mga kababayan, pag DDS, walang kredibilidad. So ano sabi naman ni Anjo Iliana? Naku po, bakbakan talaga ito mga kababayan ko. Talagang ang dami ng bakbakan talaga. Tatahimik na po, Attorney Claire, yung mga nagsasabing gumagamit daw ang ating presidente. Pero hanggang hindi po nyo ginagawa yan, tuloy-tuloy lang yan. So yun lang po yung side ko, Madam Claire Castro. No? At yung sinasabi nyong wala akong credibilidad, that is your opinion. This is a free country. We are in a democratic country. Kung sabihin nyo kung pangit ako, kung gusto nyo sabihin na wala akong credibilidad, nasa inyo po yan. Wag lang yung magsasabi kayo, mag-iimbento ng hindi totoo at sinisiraan nyo yung pagkatao o puri ng isang tao, katulad ng ginawa ni yang si Senator Rapi Tulfo sa akin, na pinagbintangan akong scammer. Yan ang yan ang dapat kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Pero yun nga, kung gusto yung panoorin yung sinabi ni Attorney Claire na pinagtanggol niya ako noon laban dito kay Rafi Tulfo, hindi pa siya senador noon, panoorin nyo, nandyan po sa FB yata yun, Attorney Claire. So yan mga kababayan, ano bang sinasabi ng mga netizen? Ito naman ang kukunan natin ng opinion para maganda yung laban mga kababayan. Kasi
Baka mamaya sabihin nyo, ako lang yung nagbibigay ng reaksyon. So ngayon, sa netizen naman, sino ang pinapanigan nila? Si Manang Claire ba o si Anjo Iliana na nagde-demand ng hair follicle test? O eto po, naku po, bakbakan na naman. Sabi po ni Isabak, iba talaga ang walang kwarta. Aba, binabas siya kumakapit sa patalim ang demonyo. Halaka. Correct, karapatan ng bawat Pilipino na mag-demand. Lahat ay may karapatan. Huwag ninyo supilin ang aming karapatan. Sabi ni Maria Lian Royo. Sabi ni John Ray, tama yan, walang nagawa. Nako po, si BBM puro gulo sa lipunan. Nako mga kababayan. Nako po Anjo, eto bash naman kay Anjo. Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit nagkaganyan ang takbo ng utak mo? Halaka. Sabi naman ni Ariel Chife, naghirap na si Anjo kaya galit sa TBJ. Halaka, binabas din siya Wala naman yung kausap niya lang ang dumaldal. Halaka. Habang tumatagal lalong nagkakainis itong si Anjo. Ayusin mo muna family mo, Mr. Anjo. Aba, binabas si Anjo May kakampi Lumang topic niyan, Anjo. Halaka. Gustong pumasok sa politics, wala namang dating. Halaka. Wag patulan yan, may sayad na. Halaka. Inutil ka, Anjo. Ba, ang daming kakampi ni Manang Clara. Tila. O, tumahimik ka na. Laos na. Halaka. Wala nang free ngayon. Lahat may kapalit. Malapit na magunaw ang mundo. Halaka. Benjamin, alam mo na pagkampi ka kay Anjo. Kung anong grupo sila, halaka. Walang problema kung pumasok siya sa politika. Ulit, dahil dati naman din silang magkasama pala ni Auntie Claire at pinagtanggol pa siya. O, sipin mo, pinagtanggol pala ni Manang Claire dati. Pero ngayon, kinakalaban na, sabi ng mga komento. Ayan mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Kayo na humusga dito mga kababayan ha, para... Ano ba ang gusto nyong mangyari? Kayo naman ang gusto kong kunan ng opinion dito. Kanino kayo kampi? Anjo Iliana, itaas ang kamay. Mag-comment. Sino ang panig? Kay Auntie Claire, mag-comment. Ayan mga kababayan na. Ano masasabi nyo dito sa bakbakan ng Anjo Iliana at Auntie Claire? Dinamay pa si Rapi Tulfo. Halaka, mga kababayan. Gusto daw kasuhan ng cyber libel. Paninirang puri, sabi ni Anjo Iliana. Nako mga kababayan, anong masasabi nyo? Magkomento kayo. Ito na ang panahon para ilabas nyo ang inyong mga reaksyon. Yari, mga kababayan, magkakaalamanan dito. Yan lamang po ang ating reaksyon, mga kababayan. Isang like po at isang share. Mabuhay, ako si The Wonders Philippines. Salamat po ng marami. Suportahan po natin ang katwiran. Suportahan po natin si Senador Marcoleta sa kanyang layunin na ilabas ang katotohanan, transparency, and accountability. Salamat po, mga kababayan ko. Mabuhay.